Hello guys! Welcome to Mark Jan Moto. So today is October 11, araw ng Sabado ngayon guys. Pupunta lang kami ni Mrs. sa market, pero may gusto lang akong i-vlog ngayong araw na to tungkol sa mga nangyayari ngayong panahon na to guys. Mga natural disaster na dumarating, bagyo, lindol, halos sunod-sunod na no? Like yung bagyo sa Masbate, kay bagyong Opong, yung lindol sa Cebu. The latest is yung kahapon, lindol sa Davao City na umabot ng 7.4 or 7.6 magnitude. Napakalakas nung guys. Ganun na yata kalakas yung sinasabing the big one. So para sa akin guys, yung mga nangyayari na yan is sa isang mundo is normal na yan nangyayari, na may bagyo, ipagyayanig ng lupa. Talagang likas na sa isang planeta na may mga ganyang natural disaster. Pero sa mundo natin, tayo'y kilala bilang mga reliyosong mga tao. Ako, relyoso ako guys. At naniniwala ako na nandyan si God, na siya ang may likha ng lahat. At bumabase ako sa mga Bible verse na nababasa ko. Kung pagbabasihan natin yung religion is wake up call yan ng ating Diyos, na tayong mga tao nakikita na ng Panginoon na nakakalimot na tayo. And then sa tingin ng Panginoon ni God na marami na tayong mga nagagawang kasalanan. Meanwhile, Kwentuhan pa sila eh. Sige, kwentuhan muna kayo. Mahaba pang oras namin. So yun guys, pababa na kami. Pasensya na, medyo naputol yung kwentuhan natin kanina, no? So yun nga, tungkol dun sa mga nangyayari ngayon, pwedeng wake up call na to ni God sa ating mga tao na nakakalimot na sa Kanya. Siguro panahon na para magbalik loob tayo kay God, hingi ng tawad sa mga nagawa nating kasalanan. Kasi yan lang naman ang gusto ng Panginoon eh. Yung i-confess natin yung mga pagkakasala natin na nagagawa natin sa araw-araw. Pero syempre, pag nagsisi ka, humingi ka ng tawad sa ginawa mong kasalanan, syempre, hindi mo na gagawin yun ulit, di ba? Ano na, mahingi ka ng tawad ngayon, bukas gagawin mo ulit kung ano yung ginawa mo. Di useless yung paghihingi mo ng tawad sa Lord. Sa akin guys, kung pagbabasihan natin ang religion, maaari panggising na ng Panginoon yan sa atin. Pero kung pagbabasihan natin is science, natural sa isang planeta. Merong bagyo, may paglilindol. May napanood nga ako may isa talagang planeta dito sa solar system natin. Hindi ko lang alam kung Jupiter ba o Venus. Araw-araw may bagyo. Grabe naman ang sasakyan. Ang traffic. Nandito pala yung enforcer. Dapat dun siya. So yun guys, ang traffic kasi, kaya nawawala tayo sa usapan natin. Magdasal tayo sa Panginoon, no? Humingi tayo ng tawad sa Kanya. Kahit anong relihiyon pa kayo, born again, Catholic, Muslim, kung ano man yung mga pinaniniwalaan ninyo. Based sa nabasa ko sa Bible, sa isang verse, yung Genesis 6 verse 9 to 7. Ang ganda nun guys, basahin nyo yan. Yun yung panahon na sobrang galit na ng Panginoon dahil sa sobrang sama na ng mga tao. At ang nakikita na lang niyang mabuti is yung pamilya ni Noah.
Kaya yun, pamilya ni Noah, yun ang iniligtas niya sa pamamagitan ng pinagawa niya ng isang malaking arko o barko na gawa sa kahoy. Ginunaw ng Panginoon yung mundo noon sa pamamagitan na bagyo or baha, pagbaha, paglubog. Lahat ng dagat sa mundo is tumaas, kaya wala talagang nakaligtas noon kundi itong sila Noah lang, pati yung pamilya niya. Basahin niyo yun guys sa Bible, Genesis 6 verse 9 hanggang 9. Yan. Dahil nakita na ng Panginoon na masasama na yung mga tao, masama na yung mga ginagawa, nandiyan ang nakawan, mga makamundo, nandiyan ang mga mahalay, kalaswaan, Diyos-Diyosan, sumasamba na sa mga kung ano-ano mga pinaggagawa ng mga tao na gawa sa ginto, gawa sa kahoy. Yun na yung sinasamba nila. Kaya sa sobrang galit ng Panginoon, ginulaw niya yung buong mundo. Nilipol niya lahat ng tao. Nakakalungkot lang guys na pinipili na ng Panginoon yung mga lugar tulad dito sa Pilipinas, yung mga nakikita niya sigurong dapat niyang gisingin, na nakikita niyang tumatalikod na sa kanya. Tayo mga tao is alam ang tama at mali, di ba? Yun lang naman yan eh. Gumawa lang tayo ng tama, gumawa lang tayo ng mabuti sa kapwa. Pag alam mong mali yung gagawin mo, huwag mo nang ituloy, di ba? Dito kasi sa Pilipinas ngayon, baka nakikita ng Diyos is marami nang gumagawa ng hindi maganda. Minsan is yung mga leader pa natin, yan pa yung mga gumagawa, yung mga namamahala, gobyerno, di ba? Yan nga guys, no, kaya siguro yung Pilipinas ang nakikita ngayon ng Panginoon kasi may mga nangyayari ngayon na hindi maganda dito sa Pilipinas, na involved pa mismo yung ating mga nakakataas, yung mga namumuno, di ba? Pero ang nakakalungkot lang nito is nadadamay yung mga maliliit nating mga kababayan. So yun guys, kaya siguro gawin na lang natin is magdasal, humingi ng tawad sa Panginoon. So comment kayo guys kung may mga nasabi akong di tama para maitama ko rin yung mga sinasabi kong mali. So dito ko na siguro tatapusin tong vlog guys. Maraming salamat sa inyong pagla-like, panonood, pag-share. Follow nyo rin ako sa Facebook ko guys. Pag-subscribe nyo at pagpa-follow sa aking Facebook page is napakalaking tulong po nyan sa aming mga content creator guys. So dito ko natatapusin tong vlog guys. Ingat kayo sa biyahe nyo, huwag kalimutan magdasal palagi, ride safe, peace out.